Who can measure the wealth and wisdom and knowledge of God? Who can understand His decision or explain what He does? Has anyone known the thoughts of the Lord or given Him advice? Romans chapter 11 verse 33 to 34. Napakalalim, napakalawak, napakataas, napakatayog ang kaisipan ng Diyos. Sinong nakakasukat sa Kanya? Sinong nakakaalam ng Kanyang iniisip? Sino ang makapagsasabi kung ano ang sumusunod niyang gagawin? Of course, ang sagot diyan ay wala. Yun ang obvious answer. At dahil wala, hindi natin kaya. Kaya, dapat lang na magtiwala tayo sa Diyos kahit na mga nangyayari na parang walang logic. Hindi naman lahat ng mabilis yung nananalo sa karera. Hindi lahat ng nagwawagi sa mga gyera ay yung mga malalakas. Hindi naman lahat ng mga marurunong ay may pagkain o kumikita. Maraming marunong na gutom at maraming di marunong na busog. Hindi laging napupunta sa matatalino ang kayamanan. Hindi laging nagpupunta sa kanila ang mga pabor. Ang buti-buti mong tao, nasagasaan ka. Bakit hindi nga lang yung masama ang nasagasaan? Nananahimik ka, biglang may isang sasakyan ang nawala ng preno at ikaw ang tinumbok at sa iyo gustong pumarada dahil akala siguro parking lot ka. Naglalakad ka, biglang kumidlat. Sa dinami-rami ng 8 milyong tao sa Metro Manila, ikaw pa ang tinamaan. May mga bagay na hindi natin maintindihan, pero huwag nating isipin na pinupunteriya tayo ng Diyos. Huwag mong isipin na pinagkakaisahan kayo ng buong planeta at kapalaran. Talagang ganyan ang buhay, hindi kayang unawain ng lubos. Ang sabi ng Psalms chapter 23 verse 3, "You are true to your name, and you lead me along the right path." According to the meaning of the Lord's name, which is shepherd, He guides us. Hindi niya tayo lilitsunin o kakainin. Hindi niya tayo ipapahamak kasi ang pangalan niya ay shepherd. At siya ang ating shepherd. We become righteous because the Lord leads us. Yung nauuna siya, sumusunod tayo, o nauuna tayo pero nandun siya sa likod upang bantayan tayo. Nagiging righteous tayo by doing the right thing. But more than that, through the work of Jesus, our shepherd, nagiging righteous tayo by faith, by believing in Jesus as your Savior and Lord. Your belief make you righteous. Yan ang tinatawag nating made righteous by faith. Pag nananalig ka kay Jesus, nagpaligtas ka sa Kanya, bilang magiging righteous ka sa tingin ng langit, kahit ang totoo niyan ay tadtad ka ng kasalanan, pero pinagsisihan mo, tinalikuran mo, hindi na yung kasalanan mo ang nakikita, kundi yung dugo ni Jesus na pinanghuhuga sa iyong kasalanan. Ina-apply yan pareho ng tunay na mananampalataya. You know that you are made righteous by faith, but you also do what you can to your utmost so you could actually be righteous by works, not only by faith. Magkakambal yan at ginagawa pareho. And because of that, the true believer remembers the shepherd that became the lamb that takes away the sins of the world. Pag naalala mo ito, He restores your soul. Pag sumusunod tayo sa mga katuruan ni Jesus, He guides us in righteousness, all because of what His name means. Ang sabi ng John chapter 10 verse 27, "My sheep know my voice and I know them. They follow me." May sipol ang isang shepherd bilang signal sa kanyang tupa. Kapag narinig yung sipol niya at makikita yung anino niya, sumusunod ang lahat ng tupa sa kanya. Kaya dapat alam ng tupa yung boses ng kanyang pastol. Yun yung sinasabi ng Panginoon na mag-ingat kayo. Hindi lahat pastol. Some come to steal, to kill, and to destroy. Kasi mayroong mga fake na shepherd, find fake nila yung sipol. Huni o tawag ng shepherd. Kapag yung mga tupang iba ay nalinlang niya, nagsunuran sa kanya. Huli sila at ibibinta sila para katayin. Ma-appreciate natin lahat ang mga talinhaga ng Panginoon tungkol sa tupa at sa shepherd kasi ganun din tayo. Pag hindi natin talaga kilala ang tinig ng Panginoon, nadadaya tayo ni Satanas ng ating emosyon, ng ating mga desires, ng ating greed, ng ating lust. And before we know it, we followed a wrong shepherd. Napupunta tayo sa matadero kung saan tayo
kinakatay, sinasaktan, pinapahirapan. Kaya napakahalagang unawain para ma-appreciate natin kung paano na ihahalin tulad ang Panginoon sa shepherd. Yung Lord na gumagawa ng paraan para tayo pakainin at painumin. Ipagtatanggol tayo, hindi tayo dadayain. Mamahalin tayo at ibibigay ang buhay para tayo ay maligtas sa kapahamakan. Kung minsan mali yung sinusundan natin, kung kani-kanino tayo nakikinig at nagpapa-influensya, insecurity and fear tuloy ang inaabot natin. Make God your shepherd, He will not automatically be your shepherd. Invite Him to rule your heart and ask Him to be your shepherd.